Amen. Hallelujah. Okay. Good morning again, church. Good morning. Amen. Hallelujah. Excited po ba kayo na marinig ang salita ng Panginoon ngayong umaga? Amen. Alam niyo po, tumigil na po ako sa takot na baka maka-offend ako o baka masaktan ko ang mga taong nakikinig. I am way past that. Dito na po ako, doon ako sa stage na kailangan marinig ng tao, bago ka man, luma ka man, first time mo man, o matagal na, you have to hear what the Lord has to say this morning. Amen? At kasi po yan po ang mahalaga sa ating panahon. Amen po ba? Sino po ba dito yung may mga battle sa buhay? Yung may mga pinagdaraanan? Amen? Lahat naman po tayo, di ba? Ulo kasi pastor. Di ba? Lahat naman tayo may pinagdaraanan po. Wala pong haya-hayang buhay sa mundong ito. Amen? But this morning, makikita natin na ang mga pinoproblema natin o mga balakid sa buhay natin ay gambutin o gamunggo lamang sa hinaharap ng mundo. Amen? So, malalaman mo, teka, si Lord nga naghahati ng dagat para sa mga anak niya. Ano ba naman itong problemang kinakaharap ko, di ba? Si Lord nga kaya niyang pahintuin ang araw, kaya niyang patigilin ang pag-ikot ng mundo just to accomplish His purpose. Paano pa kaya ang pinagdaraanan ng kanyang mga anak na tunay na nagmamahal sa Kanya? Amen? Di po ba? So, wag na wag po tayong ma-encourage tayo na ang Panginoon hawak niya ang lahat ng bagay sa buhay natin. Meron maganda na nangyayari, alam niya. May pangit na nangyayari, alam niya. Kasi meron siyang gustong palabasin, meron siyang gustong purpose. So, ngayong umaga po, hingi tayo ng wisdom kay Lord to understand His message and to have an open heart and open mind for us to appreciate and for us to understand kung ano po ba ang kinakailangan nating gawin sa pangabagong panahon. Masyado na pong nagulo ng kalaban ng ating sistema, ang ating mundo, na minsan hindi na natin alam kung ano po ba talaga ang totoo. Naranasan niyo na po ba yun? Hindi mo na alam kung ano ang totoo. Hindi mo na alam kung anong tama. Litong-lito ka na. Ang dami ding nagpapayo sa atin, di ba? Pero, ang lagi natin tatandaan, trust no man. Dahil kahit asawa, anak, magulang natin mag-fail, pero ang Panginoon hindi mag-fail. Always seek comfort and counsel from the Lord. Amen? So, ang pag-uusapan po natin ngayong umaga, meron po ba kayong balita tungkol sa mga nangyayaring gera sa Middle East? Meron po ba? Meron. Ang sabi nga po ni Sister Sheena kahapon, kasi meron po siyang kaibigan sa Middle East, bawal po silang mag-post ng videos ng mga nangyayari. Kasi makukulong daw sila kapag nag-post sila. Kaya yung mga nakikita natin sa mga social media, madalas yan luma o madalas yan AI generated. Kasi syempre, ayaw ng kalaban na ayaw po nilang ma-expose yung vulnerability nila. Kung ipinost mo na nasira po yung gawaan ng gasolina nila, di syempre po, napakalaki pong demoralization yan sa bansa. So, kailangan ingatan. So, ano nangyayari? Gustong malaman ng Panginoon na ngayong umaga na to na ang nangyayari sa mundo, hindi aksidente. Hindi insidente at hindi po yan nagkataon lamang. These are all according to the plan of the Lord. Sabihin mo, bakit naman gera pa ang ginawa ng Panginoon? Si Lord po, hindi siya gumagawa ng mga pangit na bagay. Ang gera po nito ay sanhi ng gawa ng kasalanan, ng kadiliman, ng kalaban. Nang mangyari lang na pinayagan niya, kasi nga, meron po siyang purpose. Na kinakabahan po ba tayo sa nangyayari sa paligid natin? Sa totoo lang po, medyo, sabi ni Tatay Rico, tama kasi, bakit may apo ka di ba? May apo ka, isipin mo, may anak ka, may future ka, may pangarap ka pa, no? Nakakatakot. Pero sinabi ng Panginoon, PD po ba, na do not
afraid, di ba? Ang sabi ng Panginoon, be courageous, di po ba? Yan ang sabi ng Panginoon. So, gusto ko po ngayong umaga, hawakan po ninyo ang pangako ng Panginoon at ang sabi niya na huwag kayong matatakot. Huwag kayong matatakot ni isang saglit man dahil hindi niya tayo pababayaan at kasama natin siya. So, alam naman natin na ang gera na nangyayari ay sa pagitan po ng Iran, US at Israel po, di po ba? So, akalain mo ba naman na sa mga panahon na to, ganito po ang mga paliwanag nila sa nangyayari. Sabi po ng isang commander, ang sabi niya, si Trump daw po ay anointed by Jesus Christ to cause Armageddon. Okay? Di ba napaka-biblical po, ano? Biblical, grabe naman yan. Ginamit pa ang pangalan ng Panginoon, ano? Kaya, hindi po ito maliit na bagay. So, mag-iingat tayo kasi po, hindi naman po totoo na inanoint ni Jesus Christ si Donald Trump. Sabi naman po nung, di ba, ito po kasi si, ayaw niya magbakal. Ito po si Benjamin Netanyahu, ito po si Donald Trump. So, ang sabi po kay Donald Trump, anointed by Jesus, ang sabi naman po ni Benjamin Netanyahu, Israel will reach the kingdom and make it to the Messiah's return. Ito po ay nangyari lang March 13 lang po ito niya sinabi. Panoodin po natin para maintindihan natin. יכול להיות שנגיע לימות המשיח, אבל זה לא הולך לקרות ביום חמישי הבא. הוא ייפול ואז הבעיה תיפטר. אבל בכל מקרה זה פשוט איראן אחרת. היא כבר לא מאיימת כפי שהייתה. היא לא... Okay na John, di pala natin maintindihan. Hebrew pala. Hebrew. Pero ang sabi po niya, di ba? Sabi po niya, ang Israel po ay makakarating sa kingdom ng Panginoon at madadatnan o maaabutan ng pagbabalik ng Messiah. Ulitin po natin ang Messiah po ay, kapag sinabing Messiah, sino ang nasa isip ninyo? Si Jesus Christ. Yun po ang iniisip ng mga tao. Kasi Jesus Christ, Messiah is, Christ is Messiah. Christ po means anointed or chosen. So, ang ibig sabihin, kapag sinabing Messiah or Christ, hindi automatic si Jesus Christ yon. Sa titulo ng Panginoon, because He is our Savior. Pero sa world, pwede po na, kaya nga Messiah ang tawag nila. Iba't nila pa tinawag na Messiah, yung darating na Antikristo po ang inaantay ng mga yan. So, hindi po agad-agad si Jesus Christ ang Messiah kapag sinabi po nila. Okay po? So, gusto ko pong maintindihan ninyo na noong February 2024, binigyan ng mga Hudyo ang presidente ng Amerika ng tropeyo na may nakalagay na Prince of Peace. Sino po ang Prince of Peace? Si Jesus Christ. So, nabubuo na. Alam niyo po kung bakit kailangan magkaroon ng gera. Remember, it has always been a story about the Israelites and the Gentiles. Laging Hudyo at Hentil ang ating pong mga pinag-uusapan. So, ang sabi po ang nangyayaring gulo po na to, nakasentro pa rin po sa Israel. Tandaan po ninyo Bakit? Kasi po this will make way for the rebuilding of the third temple. Ang templo na sinasabi ng Panginoon, una ay templo natin dahil doon siya nananahan. Templo rin po yan. But there will be a physical temple kung saan po mananahan ang Antikristo pagdating ng panahon. So mananahan po ang Antikristo dito sa third temple. Ito po ang Messiah na inaabangan ng mga Hudyo. Ang Messiah po natin ay si Jesus, dumating 2,000 years ago. So, this world war is all about the temple being rebuilt. Kasi po, sa kanilang palitan ng missile, ang tendency na mangyari, tatamaan ang Al-Aqsa Mosque. Ito po yung third temple. Yan po. Kasi po, dito kailangan mabuo ang third temple. Diyan po sumasamba ang mga Muslim
sin. So kapag po sabihin mo na, usapang matino tayo, pre, alis kayo dyan, sasamba kami, hindi yun uubra. Kasi nga po, ipaglalaban yan ng mga Muslim na sumasamba dyan. So kailangan siyang masira. And this war could most likely destroy the third temple. Okay po? Kaya gaya ng sabi ko sa inyo kanina, sa mundo na to, nakakalito na, hindi mo na alam kung anong totoo sa hindi. Dati po, makilig akong mag-send ng videos ng mga current events kasi nga po, alam ko na totoo, alam ko na legit. Kaya lang ngayon, seriously, hindi ko na kayang sabihin ano ang luma sa bago, ano ang totoo sa hindi because of artificial intelligence. Kagaya ng papanoorin natin. Tingnan natin ha. Totoo o hindi? Hindi. Bakit nyo nasabing hindi? Kasi sinabi ko kanina. Pero kung mapapanood mo, mukhang totoong nangyayari. Mukhang totoong pelikula, di ba? C-Dance 2.0 po yung ginamit dyan. Isang tool to make artificial intelligence videos. Iba't lagi natin sinasabi, napakahalaga ng artificial intelligence sa end times. Okay po? So, ito namang susunod na ipapakita ko, hindi to artificial intelligence, legit na legit po ito. Tingnan po natin ha. Yan po yung robots ng China. So, nakita niyo po kung gaano sila ka-precise kumilos, kung gaano po sila ka-eksakto. Wala na po silang na-outbalance, di ba? Tao nga, mahirap tumambling ng patalikod habang paatras. Sila, ang landing nila, perfect, no? So, yan po ay recent lang. Yan po yung capability ng China sa kanilang mga robots. Ipaano naman kapag ganito naman nila ginamit yung mga robots na yan. Nagtataka nga ako, ba't nagtatago pa sila? Di rin naman sila matatalaban ng bala, gumagano pa. Eh pag tinamaan, bakal naman sila. Pero siguro sinisimulate yung tao, no? So, hindi po ito malayo. Andito na po ang mga bagay na ito. At ang China po, ang lapit. Baka amalay natin, marunong din lumangoy yung mga to. Di po ba? Waterproof po pala sila, di ba? Yan din alam. Diba? Kaya po, kailangan ang mananampalataya seryoso na sa kanyang relasyon sa Panginoon. Hindi yung once a month lang tayo magsimba, sorry sa tinamaan. Hindi yung late pa tayo lagi, sorry ulit sa tinamaan, late din ako kanina, sorry Lord. Hindi po ito yung time para magpa-baby tayo sa faith natin. Kung may ilalago tayo, ilago na natin ngayon, mag-expand exponential ang increase ng bawat Kristiyano. Tama na yung patamad-tamad sa bahay, ayaw mag-aral ng salita ng Diyos. Tama na yun. Kasi hindi ka mabubuhay. Hindi mo
hindi din po talaga itinuturo ang mga bagay na to. Hindi po tinuturo ang mga bagay na to. Kasi po, because of fear na matatakot ang mga tao. Pero po, mas nakakatakot po kapag hindi tinuturo ang bagay na to kasi hindi natin alam kung paano natin tatanggapin. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay hango sa Revelation 1, verses 1 to 3, the revelation of Jesus Christ which God gave Him to show His servants things which must shortly take place, and He sent and signified it by His angel to His servant John, who bore witness to the word of God and to the testimony of Jesus Christ, to all things that he saw. Blessed is he who reads and those who hear the words of this prophecy and keep those things which are written in it, for the time is near. Basahin natin sa Tagalog. Ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na Kanyang isinugo. Ang layunin ng pahayag na ito ay ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at sa katotohanan na pinahayag ni Jesucristo. Pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito at ang mga nakikinig sa propesiya nito. So sa pagbasa pa lamang ng aklat ng pahayag at pakikinig ng aklat ng pahayag, pinagpapala na po tayo. Tumutupad sa nasusulat dito sapagkat malapit na itong maganap. Ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay the time is near, the end is here. Amen. Hallelujah. Ama, marami pong salamat, Lord God, sa umagang ito. Muli po, humihingi kami ng unawa, wisdom, knowledge, understanding sa banal mong Espiritu. Humihingi rin po kami ng open ears, open heart, open mind, Lord God, open eyes, Lord God, upang maunawaan ng lahat ng ito without fear, Lord. We want to understand, Lord God, ang plano mo. Alam namin, Lord God, na hindi sa iyo ang takot. Kaya po ito po ay nire-rebuke namin sa pangalan ni Jesus. Ama, katagpuin mo po ang bawat isang anak mo na nandirito at ihanda mo po ang aming mga puso at ang aming mga buhay sa inyong pagbabalik. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So, ang sabi po ng Panginoon, in 2 Thessalonians chapter 2, verse 3, let no one deceive you by any means, for that day will not come unless the falling away comes first, and the man of sin is revealed, the son of perdition. Sabi po, let no one deceive you. Huwag mong hayaang linlangin ka nino man. So, ang pwedeng manglinlang sa'yo, sino man. Pwede kang malinlang nino man. Ang sabi ng Panginoon, hindi darating ang araw na yun hanggat hindi nagkakaroon ng falling away. What is falling away? Falling away is apostasy or apostasia o ang pagliban o ang paglayo sa katotohanan. Ang paglayo sa totoo at wastong katuruan ng Panginoon. Kagaya nga po ng napag-usapan natin, this has been a plan for very, very, very long time. Kailangan wasakin muna ng mga rulers ng mundanang ito ang kaisipan ng bawat tao. Ngayon kapag wasak ka na at mahina na ang mga values mo at ang mga pinapaniwalaan mo, then deception can begin. Kagaya nga ng sinasabi natin, we have been indoctrinated. Ano po? We have been indoctrinated. Ang ibig sabihin, inano po tayo binago yung ating pong mga paniniwala, yung pong ating mga pananampalataya. Di po ba?
Kagaya ng nangyayari ngayon, alam niyo po, meron akong pasyente nung nakaraang araw lamang. No? Ang sabi po niya, meron po siyang 4 na anak. Meron po siyang 4 na anak, tapos po, yung 2, hindi na po niya kilala. I mean, ganito ha. Dahil po siya ay naging single mom po siya, nagtrabaho po siya, araw-gabi nagtatrabaho siya, yung 2 anak po niya lumaki sa alaga ng cellphone. Ang sabi niya nga kasi, dapat cellphonean mo lang kasi hindi na po sila maglilikot, hindi na sila magtatanong. Ngayon lumaki yung anak niya, yung 2 anak niya na lumaki nga sa cellphone. Tapos nung ngayon po na gusto niya ng mag-bonding, hindi niya na mapasunod. Ngayon pong gusto na niyang iayos, hindi na niya kilala. Sumasagot, hindi nagpapaalam, nagtatago. Tapos po, hindi na po magandang makipag-usap sa kanya. Ha? So, ano po yan? Dala po nga ng mga paggamit ng social media. Na po? Aminin natin, ang dami po talagang dangers ng social media. Maaaring maganda sa una, pero ang katotohanan po, inaabot tayo ng hanggang madiling araw, just scrolling down. What's more dangerous kung ano yung pinapanood natin. Di po ba? Babae o lalaki, nanay o tatay, lolo o lola. Meron po akong pasyenteng 75 years old. Meron po siyang kachat sa Pakistan na teenager. Totoo po, nangyayari po siya. Iba po talaga ang nangyayari sa mundo na ito. Kagaya ng napag-usapan natin, winasak rin po nila ang identity ng babae at lalaki kasi sinamahan po nila ng ilang klase ng genders. Kagaya ng sinabi din, sinisira nila ang family. Alam niyo po, ang pamilya po ang pinagmumula ng pananampalataya eh. Kasi po doon po tinuturo, di ba? At an early age, how to pray, di ba? Mga anak na marunong mag-pray. Pero po kapag po ang pamilya sira, paano sila magpa-pray? Paano po sila makakakilala sa Diyos? Nakalulungkot po, meron po akong nabalitaan na lumaki naman siya sa Christian faith, pero po nung nagkaroon na siya ng edad, hindi niya na alam kung totoo pa talaga ang Panginoon. Paano mangyayari yun? Kasi nga po because of this indoctrination. Sa dami ng mga nababasa, naririnig, napapakinggan natin, ano po. Yan po tulong-tulong ang social media at ang mga schools, pati mga universities. Sadly, dapat po ang simbahan ay tumutulong sa pananatili ng ating values, ano po. Pero, alam po ba ninyo na meron na pong LGBTQ na church? So, ibig sabihin, pwede ka nang magsimba, pwede ka nang sumamba kahit sa mga ganyan po. So, itinuturo nila, alam niyo po bang sinasabi nila na ang Panginoon daw po ay kagaya nila? Na, basta po ganyan, hindi ko na po kayang sabihin, sobra po kasing sama, nakakasuka. So, meron ng LGBT church, meron na rin pong satanic church. Alam niyo po yung satanic church, nakita niyo na po ba yun? So, nandiyan po talaga yan. Totoo pong merong satanic church na po. So, si Satan hindi na nagtatago. Pero, ang nakakalungkot, ang simbahan, tahimik. Tahimik sa pagtalikod sa kasalanan, tahimik sa paghuhukom ng Panginoon, tahimik sa paghuhusga sa kasalanan, tahimik sa end times, tahimik sa nangyayari. Dapat sa simbahan nakukuha yung kalakasan upang matuto tayo kung paano mamuhay sa end times, di po ba? Pero hindi nakapagtataka. Dahil nga po ang sabi ng Panginoon, the falling away must come first. At nandito na po tayo sa punto na nagpo-fall away na po. Lumalayo na po sa totoong doktrina ng Panginoon ang mga tao. It has already happened. We are in a generation who's well-informed. Alam ang lahat ng mga impormasyon and yet ignorant. Well-informed and yet mangmang sa katotohanan. Well-informed and yet walang kaalam-alam sa pagbabalik ng Panginoon. Talaga pong nilason nila ang isip natin. Kailangan lahat tayo busy sa cellphone para po, pag tinignan mo naman, nagpe-Facebook lang pala. Pag nakakunod pa ang noo. Tapos yung pala naka-TikTok lang. Akala ko, siguro ang halaga
cellphone, siguro in 1 to 2 hours, in 24 hours, makukuha natin, tama? Maliban na lang sa trabaho na talagang kailangan nakatutok ka. Pero talaga pong this is all by design. Huwag kayong magtaka. Ginawa po talaga nila sa atin to kasi nga kailangan tayo ay malibang. Kailangan tayo ay malinlang. Kung wala kang karunungan ng Panginoon, lagot ka. Lagot ka. Kasi magkakakampi sila eh. Social media, gobyerno, doktor, news, TV, radyo, lahat yan. Iisa ng boss. Si Lord lamang ang boss natin. Sa Kanya lamang tayo dapat nakikinig. Kapag nagpalabas yung mundo ng kadami-daming, sabi ni ganito, ganyan daw. Sabi ni ganyan, ganyan daw. Di ba nalilito na tayo? Kasi ang dami nating information. Ang plano ng kalaban, to destroy us from within. Pahinain ang value system, pahinain ang relationship sa Panginoon, and then flood them with information na meron ng ganitong gender, hindi na lang dalawa ngayon. Pwede lang ang mag-asawa, babae, lalaki, pwede na yan ngayon. Pinahiran nila yung value system and then tsaka nila tayo flood with information. Hanggang sa hindi na natin alam kung ano ang tama sa totoo. Napakarami na pong ganito ngayon. Huwag tayong magbulag-bulagan. Hindi po biro ang nangyayari sa mundo. And we are so blessed para katagpuin ng Panginoon ngayong umaga to hear His message. So, ang sabi ng Panginoon, before the Antichrist comes, there should be a falling away first. Ngayon tatanungin natin, ilan sa nagsisimba ang tunay na Kristiyano? Hindi natin alam. Ilan sa nagsisimba o pumupunta sa simbahan ang tunay na nag-aabang sa pagbabalik ng Panginoon? O kaya ganito, ilan sa nagsisimba ang sa katotohanan na mumuhay pa sa kasalanan hanggang sa mga oras na to? Ilan? Only the Lord knows. Pero alam natin na wasak ang sistema at ang value system ng mundo. This is true. It is real. Kaya nga sabi niya, babalik ang Antikristo kapag tayo ay lupaypay na sa pananampalataya. Kapag tayo ay hindi tamad ng magsimba, tamad ng magbasa ng Biblia, tamad ng mag-evangelize, parang feeling mo walang Diyos, at saka siya lalabas sa eksena. Bakit? Bubuhayin niya ang pananampalataya ng mga tao. Bubuhayin ng Antikristo ang matagal ng gutom ng Panginoon, ng mga tao sa Panginoon. Bakit? Magpapakita siya ng mga kamangha-manghang gawa, magpapakita siya ng mga bagay na ginagawa ng Panginoong Jesus. Ang sabi ng Panginoon in 1 John 4:3, and every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. So, sinabi po ng Panginoon na ang Antikristo po ay nasa mundo na. Ang Antikristo ay nasa mundo na. So, balikan po natin ha, kapag sinabing Antikristo, ang ibig sabihin po niyan ay against Christ o laban kay Christ or isang klase ng Christ. Okay po? So, kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, sa Panginoong Hesus, Antikristo ka. So, hindi po yan yung, ito po kasi the Antichrist o yung nag-iisang laban sa Panginoon. Pero kapag po tayo ay namamali po ng paniniwala sa Panginoon, Antikristo po tayo. Hindi maganda, di po ba? Pero totoo. Ang sabi ng Panginoon in John 14:17, the Spirit of truth whom the world cannot receive. Ang ibig sabihin, ang Espiritu ng katotohanan kailanman hindi kayang tanggapin ng mundo. Kasi nga po, hindi niya ito nakikita at
bagay na hindi mo nauunawaan at naiintindihan. The Antichrist is already here. At kailanman, hindi niya kayang tanggapin ang espiritu ng katotohanan. This world is under the dominion of the Antichrist. Ang Antikristo po ang namumuno sa mundo na ito. Alam na natin yan simula nung lumabas yung Epstein Files. Doon lamang po naintindihan ng mga karamihan yung kalalaan, yung kalalaan ng sitwasyon. Ang sabi ni Daniel sa chapter 8 verse 19, sasabihin ko sa iyo kung ano ang mangyayari sa katapusan ng panahon kapag ipinakita na ng Diyos ang kaniyang puot. So, meron pong puot ang Panginoong Diyos at yun po ay ipapakita niya sa nakatakdang panahon. Kapag tinignan natin yung Matthew 24, ito po yung summary, tingnan niyo po ng Matthew 24. Ito po yung tinanong ng mga disipulo ang Panginoong Diyos, ano ba ang mga senyales ng inyong pagbabalik? So tingnan natin po para mas madaling maintindihan. Ang sabi, magkakaroon daw ng mga false Christ. Di ba? So anyone na tumututol sa deity ng Panginoong Hesus is a false Christ. Mga mapandin lang. 6 to 8, wars and rumors of wars. We are already here. Persecution, betrayal. Ito po yung mga pag-uusig dahil po sa paniniwala at pananampalataya natin. The false Christ and false prophet, sabi niya, ang dulo raw ay darating. Destruction of Jerusalem. Ito po yung malamang na mangyayari dahil po sa gerang nangyayari ngayon. So, kailangan mangyari po ito bago dumating yung huli. At alam naman natin, sun, moon, and stars, yung mga pangitain sa kalangitan. And the fig tree po, ang fig tree po ay ang bayang Israel. In 34 to 35, the generation that is not to pass. We are the final generation. We are the generation who's not going to pass. Ang lahat po ng mga bagay na ito ay ating masasaksihan. We are blessed na tayo po ang henerasyong napili ng Panginoon dahil po ang kanyang mga disipulo ay ninais at hinangad na makita ang mga bagay na nakikita natin but they did not see these things. So tayo po ay pinagpala. So, ito po ang kabuuan ng Matthew 24 na nangyayari ngayon. Pwede nating i-summary sa isang picture parang ganyan. Ito po, there will be great deception. Alam niyo po, kagaya nga po ng sinasabi natin, di po ba? Paano ka ba, kunwari, sa pera, paano ka hindi maloloko sa pera? So 1,000 peso bill, paano ka hindi maloloko? Dapat, alam mo yung 1,000 peso bill, di ba? Alam mo yung itsura, alam mo yung quality. Ngayon, kapag hindi natin alam o hindi natin aral kung ano yung 1,000 piso, maloloko tayo. Pwede tayong maloko kasi hindi natin alam. In 2 Thessalonians chapter 2, verses 9 to 11, the coming of the lawless one o ang Antikristo is according to the working of Satan, with all powers, signs, and lying wonders, and with all unrighteous deception among those who perish, because they did not receive the love of the truth, that they might be saved. Basahin po natin. And for this reason, God will send them strong delusion that they should believe a lie. Basahin natin sa Tagalog po ha. Basahin natin sa Tagalog. I want your attention, all of you. Ang paglitaw ng suwail, taglay niya ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng mapanlinlang na mga himala at kababalaghan. Gagamit siya ng lahat ng uri ng pandaraya sa mga mapapahamak dahil ayaw nilang mahalin ang katotohanan na makapagliligtas sana sa kanila. Dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan.
Hindi po ba't nakakabahala ang salita ng Panginoon na ito? Na dahil hindi natin sinaliksik ang katotohanan, na dahil hindi natin mahal ang katotohanan, pababayaan ka mismo ng Panginoong malinlang. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mong aralin ng totoo, kung ayaw mo kung saliksikin, kung ayaw mo kung mahalin, mapahamak ka. Because you do not want to listen. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon, God Himself, siya mismo ang magpapadala ng maglilinlang at mambubulag sa iyo upang ikaw ay mapahamak dahil unang-una, hindi mo na sinunod ang kautusan niya at hindi mo na minahal ang katotohanan. That's true. Yan ang sinasabi ng Panginoon. At dahil dito, hahayaan ng Diyos na sila'y malinlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. Ito po yung nangyayari sa buong mundo ngayon. We are made to believe a lie. We are made to believe kapag sinabi nilang merong pandemic, naniniwala ang lahat ng tao, nagpapabakuna ang lahat ng tao. Kapag sinabi nila na may ganito, maniniwala ang tao, matatakot mag-face mask kasi ang pagtitiwala ng tao nasa siyensya, hindi sa Panginoon. Yun ang katotohanan. We have been deceived. Ang sabi ng, kung sinabi ko po ba sa inyo last year, yung Epstein Files, na mayroong mga politiko na kumakain ng bata, nagto-torture ng bata, umiinom ng dugo ng bata, inaalay sa demonyo ang bata, maniniwala ba kayo? Of course not. Kasi walang proof, wala pa, hindi pa nirelease yung video. Pero ngayon, na nirelease na nila yung Epstein Files, naniniwala na ba kayo? Naniniwala na tayo kasi meron tayong proof. Paano pa yung mga bagay na kasinungalingang hindi natin alam, hindi natin nakita. Kaya tayo prone o vulnerable malinlang kasi hindi tayo nagsaliksik at hindi tayo naghanap sa simula pa lamang. Kagaya po ng sinabi natin kanina, kailangan i-set up po, no? Kailangan malawakang set up po yung gagawin kasi hindi naman agad-agad maitatayo ang beast system. So, the beast system po, kasi si Satan po, hindi po siya omniscient, hindi siya omnipresent, hindi din siya omnipotent. Kaya po si Satan, kailangan niya ng technology. So, kailangan ng beast system. So, medyo, alam niyo yung microscope naka-focus, medyo i-adjust natin, tingin tayo sa pangmalawakan, sa pangmalakihan po, ano. Sa beast system, kailangan po ng industrial revolution. Tayo po, ang mundo po ay dumaan na sa 1.0, 2.0, 3.0, at ngayon po ay nasa 4.0 tayo. The fourth industrial revolution. Kung nung una, nakabase ka sa coal, tapos naging sa gasolina, tapos naging sa medyo high-tech na, pero ngayon, sa internet na. This is the fourth industrial revolution. Aralin po ninyo ang lahat ng sinasabi ko. Kailangan po, kayo po mismo i-equip. Hindi po pwedeng narinig lang, hindi po pwedeng napakinggan lang, kailangan alam. So, aralin po. So, ano ba ang purpose? Bakit kailangan ng industrial revolution? It is to merge man and machine. Kailangan paghaluin ang tao at ang teknolohiya. We have this Internet of Things. Ang ibig sabihin, credit card mo sa internet, magbubook ka ng flight sa internet, magwi-withdraw ka sa internet, magbabayad ka sa internet, pati bills mo sa bahay, pwede na sa internet, mag-i-email ka, magsa-search ka, pwede rin sa internet na po. So, ang plano po ng Industrial Revolution is to create transhumanism or human hybrid. Ito nga po yung man and machine. So, sabi po ng isang secular prophet, si Yuval Noah Harari, isa po itong Israelita na parte ng LGBT community. Ang sabi po niya, ang kayamanan sa 21st century ay hindi ginto o hindi pera kung hindi data. Ito, data po, no? So, paano ka ba makakakuha ng data? Ang sabi niya, ang data ay wala sa kung saan man kung hindi nasa cloud. Di ba kapag sinasabi, no, i-store mo muna siya sa cloud. Tama? Kasi
kasi mas malaki po yung storage dyan eh. So, yun po yung cloud. Ngayon, syempre, ang artificial intelligence, unti-unti, inaral po nila tayo. Paano kanila aaralin? Mag-biometrics ka, mag-scan ka, ibigay mo lahat ng mga personal information mo, saan ka nagpupunta, mag-login ka, kung paano, alam niyo po nung isang araw, nag-aaral kami ni RD. Ang pinag-aaralan namin, mga trabaho o mga community helpers. Yung cellphone ko po, nandoon sa dulo. Hindi ko hinahawakan kasi busy po ako sa laptop eh, nagawa ko to. Tapos sabi ko, oh, ano ang tindero? Sabi niya, ano ang basurero? Ano ang ganyan? Tapos maya biglang nabuhay yung cellphone ko. Dinala po niya ako sa mga trabaho. Diba? Sabi ko, are you listening? Sabi ko gano'n. Kasi talagang nakikinig sila. Do not be misled. Do not be deceived. Nakikinig sila. Artificial intelligence have grown into such power na hindi mo na kayang pigilan at hindi mo na kayang tawaran. Ang kaya nilang gawin, nakikinig sila. Kaya nga sinasabi ko po sa mga pinapayan ko, huwag kang magbibihis sa harap ng cellphone, huwag kang gagawa ng kung ano-ano mang karumalduman sa harapan ng cellphone, huwag mag-iingat ka because meron na silang sariling kayang gawin. Kaya nga kapag sinabi mo, di ba ang sabi, meron pong bata na may pinatay siya, ang katulong niya, ChatGPT. Tinuruan siya kung paano gagawin yung krimen. Totoo po. Ginagamit ng mga anak natin ng ChatGPT, tama? Sa assignment. Tatanungin, how should I do this? Tutulungan naman talaga. Hindi na po ito maikakaila. These things are happening po. Kaya kailangan po mag-ingat po tayo. So, ngayon po, ready na po ang artificial intelligence. Sa palagay mo, paano gumaling yung robot ng China? Paano nila naaral ang galaw ng tao? It is because of the data that we put in. It is because of yung mga, ano yung tawag doon? Yung ganun? Yung video? Camera? CCTV? Alam niyo po, ang internet, kaya na pong i-detect yung tao kahit po nasa likodan ng pader. Kasi may sensors po eh. So, yung kaya ang galaw ng robot, parang galaw ng tao kasi inaral niya nga po through the data that we feed in. Tayo rin ang nagsasaksak ng kaalaman doon sa artificial intelligence. Ang sabi ng Panginoon in Daniel chapter 2 verse 43, as you saw iron mixed with ceramic clay, they will mingle with the seed of men, but they will not adhere. Ang ibig sabihin, magsasama ang bakal at ang clay na katawang lupa ng tao. Pero alam natin na yun ay hindi pwedeng mangyari. Kasi hindi naman po pwede talagang magdikit ang bakal at ang clay, di po ba? Kagaya na sinabi ko kanina, kung sinabi ko sa inyo na mayroong ang presidente ng Amerika, presidente ng Europe, ng France, ng Italy, kumakain ng bata, umiinom ng dugo. Maniniwala ba kayo? Hindi. Pero, ngayon, maniniwala na. Kung sasabihin ko sa inyo na sa isang simpleng syringe, merong 90,000 more na nanobots na pwedeng pumasok sa katawan ng isang tao, maniniwala po ba kayo? Hindi rin. Kasi wala pong information about that. Pero, I want you to look up DARPA. DARPA, Palantir. Ito po yung mga gumagawa ng mga nanobots through injection. Ang isang injection po, kaya pong magpasok ng ilang nanobots, thousands of nanobots sa katawan ng tao. I know it's hard to believe. Parang Epstein files lang din po yan. The great deception has already come. So, man and machine, kailangan magiging transmitter or receiver ang mga tao to culminate their goal, ang purpose nila. So yung mga ano mo ulit tawag dito? Sensa.
site, yan. Yung mga cell site na nandyan, nasa ituktok ng bahay, nasa tuktok ng building, nasa tuktok ng mall, there is a purpose. Di po ba? Dahil bakit po? Hindi ba masama sa kalusugan yan? Tama. Di ba dapat dati sa kaparangan lang yan inilalagay, tama? Sa walang bahay, sa walang school, sa walang palengke, sa walang church. Pero ngayon, nasan sila? Nakalagay po sila sa tuktok ng bahay natin. Sa tabi ng bahay natin, there is a purpose. Kailangan po na makover nila makover nila ang buong lugar para po magkaroon ng control. I want you to look at this pattern. Lahat po kayo ay inaanyayahan kong hanapin at aralin ang patent na ito. Ang patent po na ito ay ginawa ni Bill Gates sa Microsoft po na company, ano? W02020060606. Okay po? Yaan po ay, ang sabi po, ito po ay isang technology kung saan ginagamit ang cryptocurrency o pera para po ma-analyze ang body system, ang body work, ano po. So, babalikan natin yan mamaya. Ito po yung cryptocurrency. So, paano magiging, again, yung microscope natin, ilakihan natin yung view, no? There is what we call central bank digital currency. Ang central bank digital currency po, ito po yung pera na ipapalit nila kapag po nawala na ang cash. Ngayon lang, sanay na tayo sa GCash, Paymaya, sanay na tayo sa mga digital transfer, bank transfer. Nagpapadala ang asawa sa pamamagitan ng bangko, di po ba? Meron kang digital cash. Pero next time, talaga pong yan po ay gagamitin na as, hindi na po siya talaga maiko-convert. Ang Philippines po ay ready na rin for CBDC. Alam niyo po, ang sabi po, dalawang bansa lang yung tumutol sa pagkakaroon ng CBDC. Russia tsaka Ukraine. Kaya po sila pinaggigera. Sinisira po sila. Kasi ayaw nilang sumunod. So ang Pilipinas, go po yan sa CBDC, no? Meron po yan. Para saan ang CBDC? Tandaan ninyo, this has a purpose for the universal basic income of each individual. Ang ibig sabihin sa universal basic income, tayo pong lahat ay magiging pantay-pantay na trabahador ng gobyerno at tayo pong lahat ay satanggap ng sahod. Kunwari 15,000 a month, 15,000 lang yung CBDC mo. At ang 15,000 na to mag-expire within 1 month. So, sa panahon na to, wala na pong mayaman, wala nang mahirap. Agenda 2030. Sustainable Goal Development, pag-aralan ninyo. Agenda, wala nang mayaman, wala nang mahirap. Pagkakapatay, properties, wala na yan. Magiging manggagawa tayong lahat. Kung hindi tayo ililigtas ng Panginoon, dadanasin natin ito. Para saan ang universal basic income? Para sa social credit score. Sa China, may social credit score na. Ang social credit score, kapag mabait ka, hindi ka tumututol sa gobyerno, mataas ang credit score mo. Pwede kang mag-train, pwede kang manood ng sine, o pwede kang kumain sa labas. Kapag matigas ang ulo mo, tanggal ang internet mo, hindi ka pwedeng mamasahe, hindi ka po pwedeng mag-enjoy kasi matigas ulo mo. So, they are after a totalitarian government. Balikan natin ang cryptocurrency. So, ngayon, mas malinaw. Kung ang cryptocurrency nasa-sense ng katawan dahil in-inject sa katawan, nade-detect ng katawan, kapag may ginawa ka, kahit iba ang sinasabi mo, pero iba naman ang action mo, madedetect pa rin yun ng gobyerno. Kasi bakit? They know what's inside your body. Ngayon, kapag mabait ka, bibigyan ka ng bonus. Kapag hindi ka mabait,
babawasan ka ng pera through social credit score, through universal basic income, through CBDC. It will be a 24/7 surveillance and totalitarian control. Nangyari na po yan sa atin. Ni-lockdown tayo, di ba? Total control. Ramdam mo, hindi ka makalabas, mahirap. Parang there's something in you na hindi mo maintindihan, na gustong sumabog, hindi mo maipaliwanag. Kasi hindi tayo sanay na kinokontrol na gano'n eh. Hindi tayo sanay na binabantayan. But in this kind of government, the beast system, there will be totalitarian control. Kasama po dito kagaya ng sabi ko sa inyo, hindi po ito kahapon lang ginawa. Dekada po ang nakaraan, kaya po ito nangyayari. And the World Economic Forum is involved. Kano po, ang sabi po din naman po pansinin nyo, you will own nothing and you will be happy. Yan po ang gusto nila. Wala kang pag-aari, pero masaya ka. Bakit? Sumusunod ka sa gobyerno nila. Aralin ninyo, World Economic Forum Agenda 2030. So, this is all about the New World Order. So, paano ipapatupad ang New World Order? Kaya hindi pwede natin pag-uusapan kasi nandito na, tapos hindi natin pag-uusapan. Paano mo sisirain yung cash? Paano mo sisirain ang kapayapaan? Paano mo sisirain ang mundo? Paano mo sisirain ang gobyerno? Kasi may kanya-kanyang government, di ba? Kailangan masira lahat ito. The New World Order has to come in. Kailangan po nila simulan ang gera. Bakit? Sa gera, ang dami pong pwedeng masira, di po ba? So, sa pag-culminate ng gera, anong nangyari? Exactly, immediately after na gera, anong naramdaman natin? Tumaas ang presyo ng gasolina. They're after the money. They're going to crash the market. So, kapag nag-crash na ang market, kasi bakit? Ang daming nagwi-withdraw ng pera, tumataas ang ginto, ang daming nagiging problema sa economy, nag-crash ang market, wala nang magkakaroon ng panic ang tao, di po ba? Men's heart will fail them. Sasabayan nila ng bagong virus. Mind you, sasabayan nila ng bagong virus. At magkakaroon ng cyber pandemic. Cyber pandemic. Ang cyber pandemic po, tandaan po ninyo it is a pandemic of the Internet of Things. So ang cyber pandemic, totally mawawalan ng internet. Totally mawawalan ng access ang lahat. Kapag nawalan ng access ang lahat sa internet, ano ang mag-fail? Bangko, mawawala ang records. Hospital, titigil ang lahat ng mga machines at mga ventilators. Ang paliparan, magkakagulo ang GPS. Ang street lights, magkakagulo, magkakaroon ng chaos. Ano ba ang pwedeng maapektuhan? Lahat ng mga bagay na pinatatakbo ng internet will come into a halt. Mahirap paniwalaan? Pakinggan natin. Ito po ang author ng head ng World Economic Forum at lagi po siyang may sinasabing cyber pandemic. Pansinin po natin at pakinggan. Pay insufficient attention to the frightening scenario of a comprehensive cyber attack which would bring to a complete halt to the power supply, transportation, hospital services, our society as a whole. The COVID-19 crisis would be seen in this respect as a small disturbance in comparison to a major cyber attack. Akala po natin, AI? Hindi. Yan po ang World Economic Forum. Ito po yung mga leaders na kasama nila Bill Gates, nila Trump, na kumakain ng bata, nag-o-offer
what happened after several years? Nagkaroon nga ng pandemic. It is all according to plan. It is all under the guise of great deception. Mga kapatid, hindi biro ang laban natin. Hindi po ito sa laman, kung hindi po sa espiritu at kapangyarihan ng kadiliman. Tapos tayong mga Kristiyano, empay-empay, tinetake for granted ang bawat salitang naririnig natin. Hindi inaaral ang lahat ng mga napag-aalaman natin. We are bound to be deceived kung ganito ang ugali natin bilang mga Kristiyano. 99% of the Christians won't even stand against the Antichrist dahil hindi niya alam kung ano ang mangyayari, kung ano ang plano, kung ano ang gagawin. We do not want to be that Christians. Lukewarm, maligamgam, walang pakialam, walang alam, isusuka ng Panginoon, tinawag pang Kristiyano, wala rin naman palang mapapala. Dahil nga sa puso, ayaw alamin ang katotohanan, ayaw hanapin ang katotohanan. Puro takot, puro pag-aalala, puro mundo, puro problema. Meron tayong mas kinakaharap na mas malaki, higit sa lahat ng problema natin ngayon, na lahat ng mga bagay na yan, magiging alikabok lang pagdating ng panahon na to, which is all about almost here. Nandito na ang pagkakataon na yan. At anong ginagawa natin? Hanggang ngayon, lunod pa rin tayo sa mga bagay na walang kabuluhan. The market will crash for sure. Abangan po ninyo yan. There will also be a great deception about, meron pong movie na Disclosure, ipapalabas po sa June. Pero po sila, Donald Trump, nag-disclose na po sila na totoo ang aliens. Once again, Christians know na ang aliens ay hindi totoo kung hindi ito ay demonic spirits po. Pero ang mga tao nga na hindi nakakaalam, malilin lang na ang aliens ay totoo. In fact, sinabi nga ni Pope bago siya mamatay, willing daw po siyang baptismuhan ng mga aliens na bibisita sa ating mundo. So, ang ibig sabihin, mostly ng Catholic faith, maniniwala na may alien. Kasi sinabi ng leader, hindi po ba? So, maniniwala sila. Babaptismuhan daw nila. Gusto mo bang magpabaptismo sa kanya? Babaptismuhan po ang mga aliens. So, sobrang lalim, sobrang lawak ng pangloloko sa mundo. We have to open our eyes, ask God to open our hearts, and to open our spirit para alam natin. Because this is just the beginning. And this will pave way sa lahat ng iba nilang plano. Huwag kayong maliwalang may kakampi tayo, US. Hindi natin sila kakampi. Taiwan, China, Russia, Europe, wala tayong kakampi. Lahat yan is all for their personal gain. Ang hindi nga lang nila nalalaman, sila man ay sumusunod sa timeline ng Panginoon. Kasi there is a sovereign God na may control ng lahat ng ito eh. Ang lahat ng plano nila, ginagawa nila, tao sila ng tao. Ang galing natin, ang galing ng mga plano natin. Pero hindi nila alam, tinatawanan sila ng Panginoon na sila sumusunod sa plano ng Panginoon. Amen? Pinayagan niya ng Panginoon to make His purpose. Amen? So, sabi ko kanina, there will be a second pandemic, di po ba? Kasi nga, lituhin kayo. Tingnan mo, noong mga nakaraang linggo, grabe ang aral ng mga tao sa Epstein Files. Di po ba? Pero nung dumating ang gera, kinalimutan na yun. Gera naman, di ba? Lilituhin ka nila. Ngayon, pag binigyan nila tayo ng bagong virus, kakalimutan natin ang gera. Tayo mismo, matatakot, magpa-face mask na naman tayo. Dililito nila tayo. Nakikita po ba ninyo? I am asking you, nakikita po ba ninyo ang panglilinlang na ginagawa sa mga tao? Nangyayari ito kapag walang pananampalataya at tiwala sa Panginoon. Kapag hindi alam ang salita niya, nakikita po ba ninyo? Ang sabi ni Bill Gates, ang pangalawang pandemic, hindi na magiging, sabi, it will catch their attention this time. Bakit? Ang
unang pandemic po kasi was a fake pandemic. Kaya nga po, hindi mo mapagtagpo. Bakit siya positive? Ako negative. Hindi naman ako nagkaroon, di ba? Hindi mo mapagtagpo. Bakit ang mga taong grasa dati, taong grasa pa rin ngayon, malakas pa nga, di ba? Hindi mo mapagtagpo eh. Bakit hindi mo mapagtagpo? Kasi fake. Fake ang test, fake ang sakit, fake ang gamot. Fake. Lahat po yan ay fake. Kaya nga po, magtataka ka, di ba sabi na, pre, may sakit ka, positive ka eh. Pre, nagpapala ako kanina sa labas eh, bakit ako may sakit? Di ba? Kasi nga po, natsambahan lang siya ng test na yun. Alam niyo po ba na kay Bill Gates din po ang mga PCR test? So, kapag natsambahan ka ng isang test na bound to be positive, kawawa ka. Paglalaroan ng demonyo ang isip mo kasi maniniwala ka na positive ka. Grabe po ang mind game na ginawa sa tao. I hope you now see. I hope you now appreciate. Pakinggan po natin ang sinabi nila. We'll have to prepare for the next one. That, I'd say will get attention this time. Diyan pwede isa pa, mas malakas. So we'll have to prepare for the next one. That, I'd say will get attention this time. So natawa pa silang mag-asawa. Legit po yung video na yan, ha? So, ang sabi na, the next one there's gonna be a next one, and this one, it will get their attention. Bakit? Kasi po, the second one will be a real one. Di ba? Alam niyo kasi, di ba? Pansinin niyo sa mga comment section. Diba? May COVID. Ay, alam na namin yan. Pangdaraya yan. Pera lang yan. Corruption lang yan. Di ba ganyan na ang feeling natin? Alam natin eh. Wala yan. Iloko lang tayo eh. But the next one will be a real one. Kaya matataka. Sabi nila, fake lang to. Bakit nagkakamatay yung mga tao sa paligid ko? It's gonna be a real one. Talaga pong makakakita tayo ng mga nagkakamatayan sa paligid. Mangyayari po talaga yan. Kaya po kailangan alam natin kung anong pinanghahawakan natin. Kagaya ng sabi ko kanina, yung Epstein files na hindi mo mapaniwalaan, pinapaniwalaan na ng tao ngayon. Ang genetic contamination o ang genetic hacking of the genetic genome or the genome of the human body may also seem impossible. Pero ang sabi ng Panginoon, kung ano ang nangyayari noon, nangyayari rin ngayon. In Genesis 6:4, there were giants in the earth in those days and also after that, when the sons of God came in unto the daughters of men and bare children. So nagkaroon po ng anak ang mga anak ng Diyos dati, ito po yung mga fallen angels na nagkaroon ng sexual relationship sa mga tao at ito po ay yung mga Nephilims. Ito po yung mga fallen angels. Ano po? Sabi ng Panginoon, ang nagaganap noon ay nagaganap rin ngayon. Walang bagong pangyayari sa mundong ito. So, kung ano man po ang nangyayari sa mundong ito, hindi tayo dapat caught by surprise. Why? Everything is in the Bible. Everything has been laid down for us to study and understand. Ang problema nga lang po hindi natin napag-aralan. Kaya it is true that these vaccinations or these medications can mutate or change a genetic genome in an instant. Seems impossible. Pag-aralan natin ng DARPA's injectable nanoparticles, which has been there since the 1970s, 1950s, 1960s. It is possible. So what? So they can create a hive mind. Kailangan pong connected ang mga tao. There's gonna be a certain control. Parang yung mga reyna o yung mga leader ng isang hive, kapag po meron siyang gusto, sumusunod ang lahat, this is their ultimate goal. Once again, this is the great deception.
Kung hindi natin alam ang plano ng Panginoon, which most churches and most Christians are ignorant, lahat po ng mga pinag-aralan natin ngayon, paniniwalaan nila balang araw. Kung po tayo ay tinatabangan sa pananampalataya, panahon na para gisingin natin ang ating sarili. Kung tayo po ay tatamad-tamad na Kristiyano, panahon na, paluin mo na ang sarili mo. Kung tayo po ay may mga bagay na ginagawa na hindi ka lugod-lugod sa Diyos, panahon na itama mo, for there is no more time. Dahil balang araw, bago mangyari ang great deception na to, kukunin ng Panginoon ng mga tao na tunay na sa Kanya. Kasi hindi niya hahayaan na patuloy na malinlang ang Kanyang mga anak. Dahil ang mga kalinlangan ay para sa mga hindi nagmahal ng katotohanan, hindi naghanap ng katotohanan, hindi tumanggap ng katotohanan. Para sa kanila to, hindi para sa mga anak ng Diyos. Ang nakapagtataka, bakit napakaraming anak ng Diyos ang nalilinlang hanggang sa mga panahon na to. This is not made for us. Ang sabi ng Panginoon, because you did not love the truth, God Himself will let you believe a lie. Siya mismo ang maglalagay sa iyo. Sige, paniwalaan mo yan kasi nawalingan na yan. Kasi unang-una, hindi mo ako inalam, hindi mo ako hinanap, hindi mo ako minahal. There is still time. Pwede pa nating baguhin ang nakatakda. O pwede pa nating baguhin ang mga takbo ng buhay natin. There is still time. Kaya nandito to hear this message because God loves you and God does not want you to perish. Ayaw niyang mapahamak ka. Ikaw, ako. That's why He let us hear this message. There is still time. Ang itinakda ng Panginoon ay itinakda niya. Ang sabi ng Panginoon, in Mark 1:15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. For one day, He is coming in the clouds and every eye will see Him. Mga kapatid, ang Panginoon po ay mayaman sa awa, biyaya at grasya. At wala po siyang pagkakasala o kasalanan o pagkakamali o panglilinlang na hindi mapapatawad kung tayo po ay maghahambol ng sarili natin sa harapan niya. Amen? Ganun po ka-generous at ganun po ka-mapagmahal ang Panginoon. Ang tanong ngayong umaga, handa ka bang aminin sa harapan ng Panginoon na tayo ay mahina at tayo ay pwedeng malinlang kung wala siya sa ating mga buhay? Kagaya ng sabi ko kanina, ang lahat ng mga inaalala natin sa ating buhay, napakaliit na bagay yan, alikabok yan pagdating ng mga oras na ito. Ang sabi ng ating kapatid, sabi ko sa kanya, natatakot ba kayo sa mga sinasabi, pinag-uusapan natin? Ang sagot niya sa akin, hindi naman po kasi nakikita ko naman po na nangyayari. Diba? So, bakit ka nga ba dapat mag-apologize kapag sinasabi mo ang katotohanan? Ang totoo naman, nakikita naman ninyo, hindi po ba, na nangyayari ang pinag-uusapan natin. So, alam ninyo na ito po ay hindi haka-haka, mga pawang katotohanan, actual na nangyayari sa mundong ito. Kaya po, tama na yung mga Kristiyanong nakinig lang ng mensahe pero hindi naman inunawa. Tama na yung mga Kristiyanong minsan pwedeng sumimpa, minsan pwedeng hindi. Okay lang. Hindi okay. Hindi okay. Kung kinakailangan mag-aral tayo araw-araw ng salita ng Diyos upang maunawaan ang mga plano niya, gawin natin para sa ating kaligtasan. Hindi okay. Kaya ang sabi ng Panginoon, isusuka lamang kita eh. Minsan naka-attend ka ng church, minsan nakarinig ka, feeling mo ligtas ka dahil tumanggap ka. Hindi okay. Kailangan natin ang may matibay na pundasyon at relasyon sa Panginoon. For if not, you are bound to be deceived.
si Lord mismo ang maglalagay sa'yo sa harapan ng paanan ng demonyo. Sige, maniwala ka, magpalinlang ka, kasi yan ang mahal mo, yan ang gusto mo. Mundo ang kinabibilangan mo. We don't want to hear that. One day soon, very, very soon. Ialay natin ang ating mga buhay sa Panginoon ng buong buo. Enough of this kind of Christianity na hindi kalugod-lugod sa Panginoon. We need to rise up. We need to pick up our cross. Damputin mo ang mga krus. Damputin mo ang krus mo. Isuot mo ang baluti ng kaligtasan mo. Aralin mo ang salita niya. Magsumiksik ka sa presensya ng Panginoon. Tigilan mo na ang pagiging worldly Christian. Tigilan mo na ang pagbabangka sa dalawang ilog. Kasi balang araw makikita ng Panginoon yan, hindi natin siya pwedeng linlangin. Tayo ang pwedeng malinlang, pero ang Panginoon, never. Kaya ngayon pa lamang, hingin natin ng wisdom ng Panginoon. So that pagdating ng araw na yan, hindi tayo tatamis, hindi tayo hubad, hindi tayo mapapahiya. Hallelujah. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang lahat ng mga bagay na ito ay mangyayari sa kapangyarihan ng Panginoong Hesus. Ang lahat ng mga bagay na ito ay itinakda ng Panginoon. Ang sabi sa mga gawa, chapter 17, verse 31, sapagkat itinakda na niya ang araw ng paghukom sa sanlibutan, at ito'y buong katarungan niyang gagawin sa pamamagitan ng isang tao na kanyang hiniram. Pinatunayan niya ito sa lahat ng muli niyang binuhay ang taong iyon. Mga kapatid, kailangan nating malaman, may timeline ang Panginoon. Hindi po habang buhay nakatakda ang mundo na ito. At isang pagpapala na malaman na we are the last generation. It's up to you kung gusto mong tanggapin o hindi. Truth does not change if you refuse to believe it. Yan pa rin ang katotohanan. At kung hindi mo tatanggapin, maaari kang malinlang at balang araw, tsaka ka tayo magsisisi, tsaka ka magsisisi kung kailan huli na ang lahat. There is a timeline for this world, and we have come to the appointed time of God wherein kailangan mangyari ang lahat ng ito para magapi at mahatulan niya ang kasamaan. Tatanungin kita, are you ready to stand in front of the Son of Man, Jesus, our Lord and Savior? Ang tigas ng puso mo, kala mo kaya mong lahat, kala mo everything is under control. You are wrong and you are mistaken. For salvation is only possible through the hands, the blood of Jesus Christ. Sa araw ng pagbabalik niya, ikaw ba'y mapapahiya o ikaw ay mapaparangalan? Sa araw ng pagbabalik niya, kasama ka ba sa naging army niya o kasama ka ba sa nalinlang? Sa pagbabalik niya, ilalantad ang puso ng mga tao. Ano ang laman ng puso mo ngayon? Si Jesus ba ang masasalamin sa puso ng bawat mananampalataya? Tanong mismo ng